Yo, what's up mga chong, mga chang? Yan, day 3 aftermath ni Bagyong Karina. So kahapon nga umalis tayo para makatulong, makapag-ayos sa opisina. Kasi nga inaabot din yung aming opisina. Yun. So kahapon kasi nag-decide kaming family na wag muna naming unahin yung bahay, na wag kaming sumabay nga sa mga linis nung paglilinis nung bahay. Kasi nga wala namang kaming gamit. Kaya sabi ko, sige kako, tignan ko muna kung ano status nung bahay. Kasi nalubog nga yung mga saksakan. So upon checking kagabi, so pagkagaling ko ng office, doon ako dumiretso sa bahay para ma-check yung mga gamit, kung goods na bang gamitin, yun lalo na yung kuryente. Na-check ko naman na okay na. Although yung ibang saksakan is basa pa. Ayun, wala, no choice naman talaga, mapapatuyuin namin yun. Wala namang kaming mga portable na gamit na may battery para ma-check o magamit. Ayan, lalo na yung mga air blower, napakalaking tulong ng pagpapatuyo. So ayun, kaya today, and it's mali yung oras ko rito, pero it's around 2 ng hapon. Yan, alas 2 ng hapon ngayon. Pupunta tayo doon para masimulan na ang ating paglilinis. Although nalinis na rin naman namin yung ibang parte, yun nga lang talaga unti-unti. Kasi syempre mga senior na rin naman parents ko, at kaming dalawa lang naman ng kapatid kong lalaki, diba? At yung aming ate madaling mataranta. So nabigyan ko na naman ng instructions kung anong magandang gawin para ma-synchronize yung paggalaw. Yung kalsada naman is wala na naman tubig, passable na naman sa lahat ng klase ng sasakyan kung pupunta lang naman sa bahay namin. So ayun, kaya tara, tsagain nyo uli tsagain nyo uli yung video ko. So yun mga chang, nandito tayo sa Balagtas. Ayan, siyempre balik na sa normal. Always traffic sa palengke ng Balagtas kasi ginagawang parking yung gilid. Ayan, makita nyo madaming mga nakapark, diba? Wala, nakasanayan na nilang ganyan eh. Diba? Hindi nyo naman sila masisisi kasi wala naman talagang parking dito sa palengke. Kaya dyan sila sa nakapark talaga, diba? Pero dyan lang naman ang madalas na traffic. Ewan ko lang pagdating ng pasukan, diba? Sa ngayon kasi wala namang pasok. Yun nga, kakatapos na ng bagyo, kaya medyo matraffic. Super taxi, joyride, oh. Ayos yun ah. Saka amoy ilog yung bahay namin amoy patay na daga. Ewan ko bakit gano'n, pero siguro dahil nga na-stock nga yung yung tubig doon. Hanggang ngayon may tubig pa rin sa loob eh. Kaya sana matapos namin hanggang bukas, or hindi man, at least konti na lang yung matirang lilinisin pa. Kasi napakaraming gamit doon, wala nang mga tubig. Ayan, yung mga creek medyo pumantay na rin sa normal na level ng tubig. Kaya yun, so kanina sinubukan natin pumunta ng May Kawayan, kaso malalim pa sa may parte ng
bangkal, yung patawid ng Malanday sa Valenzuela. Kaya kanina medyo traffic pa. Sana ngayon na umupa na. Medyo matraffic lang kasi may crossing dito. Kung maliwa kayo dyan papunta ng Batsa, Tambubong, tapos may daan din papunta ng Santa Maria. Lalabas ka dyan ng Walter, Santa Maria pag kumaliwa ka dyan. Nasa itong pakanahan papunta ng Sulukan. Wala naman tagos yan, mga barangay-barangay lang dyan. Marami pang bahay dyan sa loob dyan. Dahil pang mga tahanan dyan yan, nilulubog din yan. Kasi may ilog dyan eh. Dyan yung, ewan ko kung napag-aralan nyo ng elementary kayo, yung sa pagoda, dyan ginaganap yan sa Bukawi. Grabe pa rin traffic dito, mga chong, mga chang. May dyan lang naman yan kasi ginagawa yung ginagawa yung kalsada dyan, tapos yung paliko ng arena. Yan lang naman traffic. Kasi yun nga, ginagawa na nga yung tapos may mga nakapark pa sa gilid. Ewan ko ba, alam nilang ilang buwan na yan na nagkaka-traffic dyan. Hindi ko alam bakit hindi pa padaanan yung sinemento, o hindi man lang nilang madaliin. Yan lang naman sa traffic sa mismong arena. Kasi ito nga yung isa pang daan palabas. Ayan. Ito kasi pag kumaliwa ka dyan, tagos ka ng Igulot papuntang NLEX Bukawi. Ang tagal na yan pinapaparadahan na lang. Sa bagay, kung sakali mang padaanan yan, gagawin lang ding parking. Diba? Ang hirap tuloy dumaan dito. Isang hirap pa, nasasabayan pa ng Kita mo, hindi pa tapos na padaanan to, ginigiba na naman nila yun doon. Diba? Kaya nangyari, lalong buhol-buhol yung traffic. Ewan ba sa bayan ng Bukawi, bakit ganito? Sa iba naman, ang bilis gumawa ng kalsada. Especially sa Valenzuela, hanga ako sa government nun. Hinukay ng gabi, naplansya ng gabi, binuhusan ng semento ng gabi. Pagdating ng umaga, yung rush hour, pinadaanan na. Hindi naman nasira yung kalsada. Ewan ko kung may timpla bang quick dry element para oras lang. As in, walang isang araw natuyot, pinadaanan na. Kaya ang punto ko lang naman, kung nagagawa ng ibang ibang LGU at possible yung ganun, diba? Ibig sabihin kaya rin ng iba, diba? Hindi lang natin alam kung bakit yung iba nagagawa, bakit yung iba hindi. Isa lang naman ang gobyerno natin. Pwede naman nilang yung contractor na gumawa dun yun din yung kunin nilang contractor para yun naman ang gagawa rito. Diba? Pwede yung ganun Dapat dun tayo sa mas mag-i-improve tayo. Hindi dun sa alam mo yun, dahil nakasanayan ng ganun ganun na ang lagi. Ano yung ginawang traffic napakahaba niyan papuntang south yan, Pamalolos, yan, Pabalagtas yan. Maigsi pa yan kasi every time na uuwi ko ng hapon nung walang bagyo, tapos may pasok, ordinaryong araw, ang traffic hanggang dyan sa may JIL na yan. So paano pa ngayon pagka may pasok na? Di mas mahaba yung magiging traffic niyan kasi dito sa JIL
araw-araw din nagta-traffic dyan eh, especially sa umaga at hapon, yung labasan at pasukan ng estudyante. Sobrang haba ng traffic dyan. So yun yung mga chang, nandito na sa Marilao. So ito yung isang pasukan sa amin. Wala, malalim pa rin ang tubig. Hindi pa rin siya makakapasok. So doon tayo dadaan sa kabila. Meron namang isang daan sa amin dito sa may tabing ilog. Doon wala nang tubig, pero syempre yung aftermath ng baha maputik talaga. Kakalinis ko pa naman itong ating super duper Aerox. Dito tayo ng Alphamart pala muna. Bili tayo ng Monster Energy Drink. Ito yung isang daan papunta sa amin, kasi dun sa dating Petron baha pa din. Ito lubog dito, sabi nila hanggang dibdib daw ang tubig. Yan, kasi itong lugar na to dati mababa to, ngayon tinaas. Ang laki ng tinaas nito, halos mga 5 feet din siguro. Ngayon sa kanila yung bahay nila hanggang ngayon lubog pa rin, kaya nakakamp sila doon. Itong sa amin dito dati pataas tong village namin, ngayon kami na yung palubog. Mahalas kapantay na namin yung may palayan. Nandito nung hanggang leeg daw ang tubig rito. Nung kasagsagan nung tubig baha, nakikita nyo naman, di ba? Pantay dun sa parang whiteboard. Ando dun yung level ng tubig niya. Ay mga bahay dito ay talagang lubog. Talagang nilubog ng sobra. Ayun, hanggang dun sa may ng tindahan, lagpas. Grabe. Ayan, ayusin namin to lahat. Sana kahit pa paano makarami na ayusin. Ayan. So ayan guys, tara, panoorin nyo kayo maglinis. So kamusta kayo mga tiyang? Natapos na sa ngayon yung isang maghapon naming paglilinis. Ayan. Medyo nakakapagod. Bali uuwi kami lahat ng ng tabang. Yan, kasi hindi kami makakapagpahinga ng ayos. Although okay naman na yung kwarto, okay na rin yung mga banyo at yung kusina. Bali meron pa tayong ayusing dalawang kwarto. Yan, kwarto tsaka sala. Tapos last na natin yung yung garahe. Yun ang huli naming lilinisin, kasi lahat nung maputik dumadaan lahat doon sa garahe namin. Yan, dumadaan doon lahat nga sa garahe. Kaya yun ang huling lilinisin talaga, kasi medyo masalimuot pa yung garahe. Nandoon lahat ng mga gamit na sira na. Hindi namin alam kung paano ang gagawin, kaya malamang ipahakot na lang talaga sa magbubuti yun. Kaya yun mga tiyang, tayo magpapahinga muna. At tayo ay babalik bukas para sa ating day 4 ng aftermath ni Karina. So ayan, sa lahat ng nasa kanilang mga tahanan, ayan, ingat palagi. Sa mga hanggang ngayon tumutulong pa rin sa kapwa, ayan, maraming salamat. Naisip nyong tumulong kesa magsawalang bahala lang sa bahay, at may kakayanan kayong tumulong. Sabi nga nila, if you are blessed, hayaan mong umagos yung blessing sa'yo at ipamahagi mo, para yung dating daw ng blessing tuloy-tuloy yung tapon para sa mga nangangailangan. At
nakakatulong tayo sa iba. So ayun guys, hanggang dito na lang muna. Natapusin na natin yung ating vlog. Kaya sa lahat na nasa kanilang tahanan, ingat palagi. At sa mga nagmomotor at bumibiyahe, ride safe. Ako to si Chong Mon Lee. Peace out.